Hello po mga ka-diaries, welcome po sa aking day 4. Nag-start po ang araw ko na ito na lumabas ako sa kwarto na katatapos ko lang magtrabaho kasi night shift ako palagi. So for November 11, ito yung pinakaunang encounter ko sa araw na ito. Ang ganda ng morning na ito. Kita ko yung bulaklak ng andadasi, ang tawag namin doon na yellow na mumukadkad. Maraming ganyan sa likod bahay. At ito yung usually na ginagawa ko talaga, nagmumuni-muni dito. Minsan bird watching. Kasi may mga dumadalaw din ditong mga egrets, mga ibon. Minsan pa nga parrots. Ay hindi, ano pala yung owl pala, owl. Ayan, so yung likod bahay namin guys is a seasonal wetland. It's a private property po siya. Pero bakanteng lote po siya. And sobrang lapit lang sa aming back door. At dito kami naglalaro noong bata kami. Pero napabayaan na yung bakanteng lote na ito in the sense na hindi siya dinevelop. So ang nangyari, tumubo ang napakaraming mga shrubs, ang tawag namin ginibaan, at kung ano-ano pa mga herbs, mga namumulaklak na mga wild flowers, mga wild plants. Isa sa mga surreal moment ko dito sa bakanteng lote na ito is nung makakita ako ng owl mismo sa aming likod bahay, sa aming bakuran. Minsan may mga dumadalaw pa dito ng mga white egrets kung saan tumutuka sila above the water kasi yung pagkain nila nasa tubig. Lalo na kapag tag-ulan dito. Ito naman sa harapan ng bahay. Oo, ganito yung bahay namin. May mga animals talaga. May mga tinatawag kaming dingwen. May pato, may aso, may pabo, or goose. Tama ba? Yun, basta pabo ang tawag namin. At kung ano-ano pa. Isa siyang typical na buhay probinsya. There's nothing fancy. Simple lang. Normal na life. Life goes on. Ganun lang. Alas 10 na ng gabi at nagsisimula pa lang ang araw ko. Yung kanina mga videos ko kaninang umaga, yun ay patulog pa lang ako. At ngayong gabi, chinek ko sa labas at umuulan kasi nga may bagong bagyo. After yung bagyong si Marce, sumusunod naman si Nika at mukhang merong bagyo ulit. Hello guys, it's day 4 of my daily vlog. Medyo hindi ako nitignan ngayon, magulo yung buhok. Hindi pa kasi ako naliligo. Wala naman kasi yung nangyari for the whole day kasi kagigising ko lang like 8:30 p.m. Humaga kanina nakakuha pa ako ng videos. Maaliwalas pa yung panahon, then the rest of the day tulog talaga ako. Kagigising ko lang 8:30 p.m. That's 30 minutes before my shift, that's 9 p.m. So wala mo nang ligo-ligo, and that's the advantage of working from home. Habang nire-record ko yung video na ito, ang oras na ay 10:30 p.m. At malapit ng mag-November 12, so basically wala talaga akong mako-content ngayon, and this is how life goes. Hindi ko naman talaga necessarily ginawa yung daily vlog na ito para may araw-araw na content. May mga downtimes din tayo. May mga times na tulog lang tayo maghapon at walang ginagawa. And yan yung side na gusto kong i-share sa daily vlog na ito. Na everyday can be a storyline. Pero hindi araw-araw ay may mga significant events. So iniisip ko na kapag ganito yung daily vlogging, wala naman talagang mga significant events na nangyayari daily. Unlike yung mga shows talaga no, na may everyday may creative team sila na dapat may nangyayari. At saka yung ibang vlogs din no, na daily vlogs may mga creative team sila. May mga nangyayari everyday talaga. Pero this is a working process for me. This is a learning curve kung
ko i-represent yung mga daily diaries and daily vlog. Especially na I'm just a private person na wala namang pangalan. But I'm doing it anyway, not for the people, but for me personally. Na-explain ko yan sa day 2 kung bakit ako nagda-daily vlog regardless kung may manood o wala. At dyan po nagtatapos ang ating diary sa araw na ito.